Isang muling inibitahan ng House Committee on Good Government and Public Accountability si Vice President Sara Duterte na humarap sa pagdinig para sagutin ang umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng noong siya pa ang namumuno nito. Personal na inabot ang imbitasyon kay VP Sara sa pagpunta nito sa Kamara para suportahan ng kanyang amang si dating Pangulong Duterte. Sa humarap na Quad Committee, itinakda ang pagdinig sa November 20. Ano masabi mo, Teresa, talagang inabot talaga kay VP Sara yung invitation. Well, nakaupo siya doon to give her support sa kanyang ama na pilit ginigiba ng mga tao doon sa Kamara, Attorney Sal. Para alam niya nga naman, notified siya. Sigurado. Pero sabi ni Inday Sara, nagbibiro naman siya. Sabi niya, tingnan natin. Di ba sabi niya sa isang press tour niya, kung gusto kong makipag-away. Attorney Sal, how was your experience while you were there? For how many hours in yung hearing, Attorney Sal? 10? Well, naman, hanga ako dyan. Hanga ako sa Quad Committee. Talagang they're doing their work. Biro mo, 14, tsatsaga sila ron. Although marami ring hindi tumagal. Kasi 2 hours before the end, ang dami nang nawala mga kongresista. Although nakapagtrabaho na sila kasi lahat sila naibigay na yung mga talong nila kay dating Presidente Duterte. At halos parang 16 yata yung tanong kay Presidente. Kaya nga there was a time na naging boring na kasi paulit-ulit yung tanong, paulit-ulit naman yung sagot. Ang kulit talaga nila, Attorney Sal, no? And then, may ni-raise din kasi, Attorney Sal, bakit nandoon si former Senator Trillanes? Bakit siya naging resource person? And in what capacity daw na he is known naman that he is a critic of the former president? And sino daw nag-imbita sa kanya sa Kamara? And sino nag-approve na mapasama siya as resource person? In his capacity as anti-Duterte. Hearing na yan perceived to be anti-Duterte. Sinama na siya para kompleto na yung senaryo. Pero in fairness also to the members of the committee, yung mga tanong naman ng mga miyembro, ayos naman. Kaya lang kuminsan hindi sila nagkakaintindihan ni President Duterte dahil kuminsan naisip ko tuloy, talaga bang kinukonsume nila yung 10 minutes? Kasi yung 10 minutes, actually, hindi 10 minutes yun. Maabot ng 30-45 minutes yun. So yung exposure nila sa mahaba. Mga re-electionista lahat ito Mm-hmm. Kahit na-discuss na ni Presidente Duterte, tatanungin pa rin nila. Sabi nila, you mentioned earlier that this and that. Ulit na naman ang tanong. Sagot na naman yung mama. Pati yung nagturo siya sa Police Academy. Ilang ulit na inuulit-ulit yun Pero ang mahalaga doon, marami na namang nag-aakala na marami siyang inamin doon. Unang-una yun sa jurisdiction. Parang sinasabi niya, sige, dalhin niyo na ako doon. Doon, sa kulungan nila. Pero, kung nanonood ka until the end, maliwanag ang kanya sinasabi, wala kayong jurisdiction sa akin. Wala kayong jurisdiction. Yun ang mahalaga doon. Kaya kahit ano pang nauna, ang pinakahuling statement niya wala kayong jurisdiction. Di ba? Pinagawain yung mga jurisdiction. Natatawa nga ako sa mga pahayag ng lahat ng abogado ron Mukhang hindi naman nila pinag-aralan yung Rome Statute. Kasi both sides, mali ang paliwanag Ang paliwanag talaga niya, bakit walang jurisdiction? Number 1, walang jurisdiction dahil sabi nga ni Presidente Duterte, yun ang unang teorya niya, na hindi niyo pinablish, nakarang administrasyon niya, dating Pangulong Pinoy, yung Rome Statute at sa ating batas, pag hindi mo yan pinablish sa official gazette, ay walang enforceability yan. Hindi ma-enforce. Walang alagayan. But assuming na meron tayong treaty, di ba? At inaproba ng Kongreso. Tingnan natin yung nakalagay sa Rome Statute. Ang nakalagay sa Rome Statute,
kailangan yung member state ng ICC ay willing. Unahin natin yung unable to prosecute. Ibig sabihin, walang kakayahan kasi bagsak ang sistema legal. But kung hindi bagsak, pero unwilling to prosecute, able but unwilling, pwede kami pumasok. Yung dalawang bagay na yun, pwede silang pumasok. So nung nag-file ng kaso against the former president, ang unang ginawa ng ICC, nag-conduct sila ng preliminary examination to determine whether or not the country member, Philippines, is number one, able to prosecute. If unable to prosecute, if able to prosecute pero unwilling, papasok sila. Kasi meron kasing pagkakataon na habang malakas ang legal system mo, ayaw mong i-prosecute kasi ikaw mismo, baka ikaw ang presidente ng bansa, hindi mo ipoprosecute sarili mo. Kaya sila papasok. So after determining preliminarily the jurisdiction, kung pasok sila dun sa dalawang conditions, then they will start a preliminary investigation. Kaya hindi ba kinikwento ko sa inyo, nung pumasok yung ICC, nag-meeting kami ng 7 abogado. Yung 6 doon, o 5 abogado, ang feeling nila may jurisdiction kasi may treaty tayo. Kaya ako ang nagpanukala, sabi yung Presidente Duterte, kung yan ang problema lang na mayroon silang jurisdiction because of the treaty, then mag-withdraw tayo. At yun nga ang ginawa ni Presidente, nag-withdraw. Ngayon, under the Rome Statute, kailangan, sabi ng Rome Statute, kahit na nag-withdraw ka, may jurisdiction kami sa inyo. Kung, ayan ang kung na malaki na hindi alam ito ng mga nandun kahapon na lahat ng mga abogado rin eh. Kung kami nag-umpisa ng preliminary investigation, obligasyon nyo pa rin kahit na kumalas kayo sa amin, na mag-cooperate sa amin, may jurisdiction pa rin kami sa inyo. Ang tunay na nangyari dyan, hindi ho sila nag-conduct ng preliminary investigation. Nung tayo ay miyembro pa at nung tayo ay mag-withdraw within the 1-year period, hindi rin sila nag-conduct. Ang kinonduct nga nila, yung preliminary examination to determine whether or not the two elements are present, yung tinatawag na complementary principle. Ngayon, after our withdrawal, 1 year ang effectivity, saka lang sila, yung special prosecutor, humingi ng permission to conduct an investigation. Yun lang ang umpisa nila. So madali sabi, hindi papasok kahit na sa batas nila na may jurisdiction sila sa atin. Ang problema, eto, si Presidente Marcos Jr. na napupuri natin dahil sinundan niya yung patakaran na walang jurisdiction. Pero yung kanya Solicitor General, nag-file ng request, huwag na kayong huwag nyo lang ituloy ang investigasyon kasi malusog ang aming legal system. Kaya hindi ba nagpadala siya ng mga prueba? Hindi ba pinuna ko yun? Sabi ko, ba't ka nagpapadala ng letter request? Wala nga kayong jurisdiction. Ibig sabihin, you're submitting yourself to its jurisdiction kasi nakikiusap kayo eh. Pero, tinuloy nila, na-deny. So what they did, Solgen, si Maynard Guevara, nag-file ng motion for reconsideration. So, criniticize ko na naman dito sa programa natin. Mali na naman yung ginagawa niyo. Wala kang jurisdiction, nagpa-file kayo ng kung ano-ano. Denied na naman, as we anticipated. Si Presidente Marcos Jr. nagsabi na siya na, wala kayong jurisdiction sa amin. So, we will not cooperate with you in any form or any manner. Pero itong Solgen niya, makulit din. Hindi sinusunod yung kanyang principal, nag-file na naman ng appeal. So, binanatan na naman natin. O, ayan ka na naman. Hindi ka na natuto. Denied na naman. O, nung ma-deny, anong sabi ng ICC? 5 po silang justices. Yung 2, nag-dissent doon sa decision na may jurisdiction. Pero bago ko nag-decision, sinabi ko na, alam nyo, yung ginagawa ng mga soldier na yan, sigurado sasabihin ng
ICC. May jurisdiction kami kasi you waive it dahil walang kami jurisdiction pero pumapasok kayo ng kung ano-anong pleadings sa pinapile nyo. True enough, yung desisyon ng tatlo, among others, sinabi niya yun. Akala ko ba wala kami jurisdiction but you've been filing pleadings. So that means you have waived your jurisdiction. Kaya doble, may jurisdiction kami. So, madalit sabi, kahit saan mo tingnan, sa teorya ni Presidente Marcos Jr. at sa teorya ko, wala talaga silang jurisdiction. Kaya, hindi totoo yung sinasabi na si Presidente Duterte daw ay willing na pumunta ron. Alam niyo may style ni Presidente, hyperbole lang yun, hyperbolic lang yung mga... Kasi yung bandang huli, sinasabi niya na wala kayong jurisdiction sa akin. Gusto niyo akong litisin, magdemanda kayo rito sa aking bansa. Pilipino ang huhusga sa akin, Pilipino ang lilitis. So that's one, ha? Yun. Isa yun sa mga sinasabing umamin at willing siya, hindi yun. Pangalawa, yung reward. Umamin daw. Hindi yung totoo yun. Ang sinasabi ni Presidente Duterte, yung operational funds ng isang police operation, meron no kasing kailangan popondohan niya yun. So, halimbawa, concrete example natin. Kung isang police operation ay kailangan ng 500,000, popondohan mo yung project. Pagkatapos, naging successful. Pero, may sobra, halimbawa, may sobrang mga 20,000. Di sasabihin nila kay Presidente, ayos na, successful. Kaya lang may sobrang natira dito eh. Kaya sasabihin naman ni Presidente, ganun ba? O sige, for the boys, bahala na kayo dyan. O kumbaga, di ba yung mga sinatawag na for the boys, kumain na lang kayo, o lumabas kayo, whatever, gastusin nyo na lang yung natira. Yun kasama sa operational funds, hindi yung reward yun. Ang reward, Hana, is 100,000 kung maka-pusher, 200,000 Lord o 1,000,000. Yun ang reward. Hindi yung tinanggi niya, wala akong reward kasi trabaho ng mga pulis yan. Pangatlo, pinagpipilitan pa rin nila na, you assume full and legal responsibility. Sabi ninyo, pati na illegal na ginawa nila, you will assume responsibility. Tama yun, sinabi niya. Ano bang ibig sabihin niya? Pinaliwanag niya rin di lang nakikinig yung mga anti-Duterte. Sabi niya, inaako ko yon bilang isang policy, the success or failure ng proyektong ito nasa aking balikat. Pag ito'y nabigo, huwag niyo nang sisihin kahit sino, ako na, inaako ko na nabigo ako rito. Ngayon, yung legal responsibility, dalawang ibig sabihin nun. Number one, pag dinimanda niyo yung nagna-police, dahil sinunod niya yung aking utos na arestuin mo, dali mo sa kulungan, at kung maglabas, sinunod niya yung order ko. Pero ang problema ba? Na hindi naman lumalaban. So, that becomes an illegal act. So because I said, I assume full legal responsibility, isama niyo ako sa demanda. Okay sa akin yan. At hayaan natin ang hukuma na mag-decide kung meron akong culpability. Kasi kailangan prubahan mo na tinolerate ko yan o inutusan kong pata. Ano pa ang isang responsibilidad? Responsibilidad niya rin na tulungan niya yung mga pulis. Hindi ba sabi niya, kung bahala sa inyo pag pursuant to your duty, kayo dinimanda. At yun naman po ginawa niya. Binigyan niya ng mga abogado dyan sa PAW. Binigyan niya ng ayuda pag may namamatay. Nagulat ako doon sa statistics. Halos 1,000 gatan na mga pulis. That proves na totoong maraming naglalaba mga pulis nito kung walang enkwentro, kung hindi nag-resist ng arrest at ikipagbarilan. Paano nasugatan yung 900 plus seriously injured? Paano na 100 plus? Di ba? Preba yon. Tapos sinasabi nila, pero hindi mo tinulungan. Hindi totoo yun. Tinulungan niya Pinupunta niya, may burial expense, pinapag-aral niya yung mga anak. Lahat ginawa niya. So, yan ang katotohanan lahat dyan. Wala siyang inaamin na, meron pa sabi niya, 3 ba, 4. Mm-hmm. Pero, eto ang tanong ko sa inyo. Kung totoo man yun, tinatanong siya, sino yung sa death squad? Katayin na sige nga, i-demand naman. Pagdating sa korte, tanongin ng court, sino paano mo i-convict?
And even assuming na totoo lahat yun, nung mayor siya, 35 years ago pa yun. Assuming na totoo nga, ako ang tingin ko, kasama lahat yun sa style ni Presidente Duterte. Na nananakot, nag-hyperbole, nag-exaggerate. Pareho nang sinabi niya, di ba? Pag corrupt ka, sakay kita sa chopper, iulog kita sa dagat. Pero nung tinanong siya, isang kongresista, kung totoo yun, sabi niya, hindi, story lang yun. Panakot ko lang yun. Ganun nung si Presidente Duterte. Yun, sa tingin ko, yun ang charm niya. Kaya siya kumagat sa masa. Mahusay siya eh. Bibiro, nananakot, tinototoo, mga sinasabi. Yun ang kagalingan ni Presidente Duterte. Grabe, Attorney Sal, no? Kasi kung panonoorin mo yung mga TV, ibang network, paano nila present yung balita, sinabi nila, inamin ni PRRD. Yung mga inilatag mo na sinagot mo na Attorney Sal, hindi ko natatanungin dahil sinagot mo na lahat yung mga umanoy. You have already clarified, so sabing umanoy. Kasi kulang. Yes, Attorney. Kasi kulang na tayo sa oras, hindi na ako nagtatanong mo. Maganda na yung inisa mo na lahat kasi yun din ang tatanungin ko, kaya pinabayaan kita magpaliwanag. Alam mo na, 3:30 na ako nakatulog. Nagising ako dahil may tawag ng tawag. Kaya ako biglang nagising. Alam ko napagod ka, Attorney Sal, and we understand, Attorney Sal. Pero alam mo, Attorney Sal, naalala ko talaga yung trabaho mo as a spokesperson while I was covering you then sa Paalas. We always ask the spokesperson kasi there are times we seek for clarification. Kasi di ba, there are times in-explain mo rin naman na hyperbolic mga expression yung Pangulo. And then you clarify all these statements of the President. Okay. Kaya galit na galit sa akin si Anta virus. Sabi niya, panel. Sasalita pa. Sasabihin ni panel, ako naintindihan. Sabi ni Presidente ganito, biglang gumanda. Kaya yan, Secretary ng Department of Justification and Excuses niya si Panelo. Attorney Sal, ito hindi mo ito nasagot kasi you have explained sa Rome Statute nga, Attorney Sal, and then sinabi na nga ni Pangulong Bongbong Marcos na, diba? Walang jurisdiction. But then, naglabas ng pahayag si Executive Secretary Lucas Bersamin, and I quote, "If the former president desires to surrender himself to the jurisdiction of the ICC, the government will neither object to it nor move to block the fulfillment of his desire. But if the ICC refers to process to the Interpol, which may then transmit a red notice to the Philippine authorities, the government will feel obliged to consider the red notice as a request to be honored, in which case the domestic law enforcement agency shall be bound to accord full cooperation to the Interpol pursuant to the established protocols and of code." So, hindi ba ito babangga sa naging unang pahayag ng Pangulong Marcos na we will not cooperate and that walang jurisdiction ng ICC? With the statement of the Executive Secretary. Number one, sabi niya, if he voluntarily submit himself to the jurisdiction, that will never happen. Kasi habang sinasabi ni Presidente, sige, punta, kulong niyo na ako, habang buhay pa ako. Yung huling mga discussion, sinasabi niya na wala kayong jurisdiction. Litisin niyo ako sa tao, Pilipino, husgahan niyo, kulong niyo ako, okay yun. Madalit sabi, hindi mangyayari yung he will submit himself. Now, assuming na payag siya, hindi pa rin pwede. You know why? Kasi magiging violation ng ating saligang batas yun. Na yung gobyerno, makikipag-cooperate ka. Wala kang jurisdiction. Ba't ka mag-cooperate? Di ibig sabihin, nilalabag mo ang saligang batas. Kasi ang saligang batas natin, sinasabi, ang trabaho ng isang gobyerno at ng Pangulo ng bansa ay proteksyonan mo ang iyong bayan. Pero pag ikaw ay nagpag-cooperate sa isang foreign entity or foreign court na papasukin, pakikialaman ang internal affairs mo, lalong-lalo na sa legal system, sinusuko mo ang kasarilan o sovereignty ng bansa. That means you are betraying the public trust na binigay sa iyo. Sinisira mo yung pagtitiwala ng bayan. At sa ilalim ng saligang batas,
yan ay ground para ikay tanggalin bilang presidente. Impeachable ground yan. Hindi gagawin ni Presidente Marcos Jr. yan. Alright, Attorney Sal, and after dun sa 13 to 14 hours sa pagdinig, bilang legal counsel, irekomenda niyo po ba sa dating Pangulo na muli pang umarap sa Quadcom? Hindi namin napag-usapan yun, pero given the course of the questioning na naging paulit-ulit na lang, palagay ko wala na silang talagang pwedeng itanong. Lahat na tanong na nila. Di mo ba napansin, bawat kongresista, 10 minutes ang binigay. But yung 10 minutes, hindi naman 10 minutes yun. Umaabot ng 30 to 45 minutes yun eh. Kasi ang ino-oras nila yung pagtanong mo lang. Yung sagot, hindi naman kasama sa oras yun. Kaya yung exposure nila, kaya umabot ng 14 na oras eh. Kasi exposure nila, ganong katindi. Kaya, kahit na naipaliwanag na ni Presidente Duterte, sasabihin nila, sabi niyo ho kanina, ang ganito, gusto kong malaman kung ganito. Pero nasagot niya na yun, ulitin na naman. Yung sumunod na kongresista, ganon uli. Kaya sa tingin ko, wala na silang itatanong pa. Kaya kung ako si Presidente Duterte, huwag na siyang humarap. Yun nga, Attorney Sal, no? Kasi yun ang tinatanong ng mga kababayan, kailangan pa bumalik sa Kamara si former President Duterte. At I think, Attorney Sal, all in all, sabi ng mga netizen, patinding grandstanding yung nangyari. Pero gusto ko yung yung unang sabak pa lang, Congressman Brosas. Sinabihan niya si Pierre, answer me yes or no. Tapos sinagot siya, di ba, Attorney Sal? Napagalitan siya. Make me answer yes or no. Ano ito? Hindi, ano ka, pulis? Iniimbestigahan mo ako? Pinapagalitan siya. Oo nga eh. Feeling ko, Attorney Sal, na-vindicate yung mga yung mga resource persons sa Kamara na pilit sinasagot ng ng mga mamabata sa sagot na yes or no. Kahit ayaw na sagot eh. Hindi talaga dapat na yes or no. Kasi pag nag-yes ka, bakit ka nag-yes? Pag no ka, bakit ka nag-no? Para mabigyan mo ng pagkakataon, maliwanagan yung nagtatanong at yung taong bayan na nanonood. Mm-hmm. Nagkaka-idea tuloy yung mga future resource person sa Kamara. Anong isasagot? Sakaling tanungin sila ng mababatas na, answer me yes or no. Pero kahapon, alam mo, behave pareho. Behave ang Quad Committee, behave ng Presidente Duterte. Kaya nagkakaroon lang ng inita. Pero magaling din si Ace, si Kong Ace. Pag mainit, biglang suspended for 1 minute. Yung Ang hirap ng trabaho ni Congressman Barbers. Kaya nga, para naiipit siya. Ginagawa niya. Tapos sinasabi, Mr. Chair, may rules tayo rito. Nakakalimutan mo. Nagsasagutan. Sorry, 1 minute suspension. Dun okay si Kong Barbers. Kumusta naman yung naging opening statement ni Kong Abante, Attorney Sal? Actually, that reminds me. That reminds you. Abogado rito. Meron din kayo sa abogado rito. Sinisiraan ako. Yung grammar ko daw, mali. Baka mas marunong pa ako mag-English sa'yo. O di lahat ng katabi ko, ikaw yun Alam mo, magkaibigan kami ni... Ikaw ba yan? Tapos, alam mo, Attorney Sal, sabi ng mga kasi minention niya yung mga DDS vloggers. Sabi ng mga DDS vloggers, Congressman Abante, hindi po ikaw ang pinariringgan namin. Ibang congressman. Pero siya yung nag-react. So tinitingnan ko kasi magkaibigan kami niyan. Palagi niya akong ina-acknowledge pag nagkakasabay kaming guest. Pinupuri niya pa ako Nagkakasabay kaming sa mga panel interview. Nabarkada kami. Kaya siguro, ang feeling niya talaga siya. Kaya sama-sama na lang niya sa akin. Tinitingnan niya, matalim na tingin niya sa akin. Pero after 3 hours, nung nakita ko yung live moment sa tawa siya ng tawa sa mga biro ni Presidente, sinenyasan ko siya. Sinisenyasan ko siya na bumaba ka dyan sa itaas, mag-usap tayo. So pagbaba niya, sabi ko sa kanya, Bishop Benny, kailan ka ba nagsalita ng with regards? Did you ever say with regards na may S ang with regard? Natawa siya.
kailan ka pa ba nagsalita ng evidences? Na collective noun yun, evidence dapat. Evidences? Ninatawa na naman siya. Kailan ka ba nag-pronounce ng country as country? Ikaw ba yun? Hindi ikaw yun, hindi ikaw. Yung mga ibang kasama mo yun, hindi ikaw. Okay nagkabalikan na kami. So hindi kayo nag-friendship over? Oo, balik na. Kasi sabi niya, magaling siyang umingles, di ba? Marunong siyang umingles. Kaya sabi ko, ba't kita babanatan? Marunong ka nga umingles eh. Hindi ang babanatan ko lang yung hindi kasi masakit sa tenga. Paulit-ulit. Sabi ko, meron nga isang reporter. Oh, sir, nag-umpisa na si with regards. Pag mong pangangalanan yan. Alam mo, Attorney Sal, meron kami na-discover kahapon. Ang pinag-uusapan, ang minention, huwag ko na lang sabihin on air. I-text ko na lang sa'yo. Anyway, Attorney Sal, na-mention na natin si Kong Abante. Isa pa, gusto ko malaman anong reaction mo. Kasi hindi pa nagsasalita si PRRD. Mainit na ang ulo niya. Tapos nakikita ko yung mga netizen, ang dami na sinasabi tungkol sa kanya. So how would you like to assess Congressman Paduano? Congressman Paduano, sinasabi nila. Di ba? Pero alam mo si Presidente, hanga ako, dapat uminit ang ulo niya. Pero iba, nag-reverse psychology siya. Sabi niya, sir, Your Honor, takot ako sa iyo eh. Takot ako eh. Kaya natawa na si Paduano, Congressman Paduano. Kaya hindi na natuloy yung kung ano man ang ini-expect yung away ng dalawa. Takot ako ba? Makontempt mo ako? Pakulong niyo ako eh. Hindi po, hindi. Kasi di ba pag yung unang part kasi ng hearing, kapag sinasagot agad ni PRRD, hindi pa tapos magtanong yung mababata, sasabihin, I'm not yet finished. Oras ko pa, di ba? Tapos, papasok na naman si Kong Ace para suspension. Suspend mo na ulit yung hearing. So, hindi ko na mabilang kung nakailang break itong hearing na to para magkaroon lang ng order, Attorney Sala, no? Pero natawa din ako dun. Yes, Attorney. Alam mo diba, sa programa natin, may mga kinikriticize tayo. Kung constructive natin. Pero let me also praise particularly 3 young congressmen. Kung napansin mo, 3 batang kongresista ron na magagaling magsalita, magandang accent, magandang English, at tunog abogado. Mga abogado nga pala, kaya naman pala 3. Napansin mo yung 3 abogadong bata doon? Magagaling sila. Sino yan? Okay yun. Hindi ko na maalala mga pangalan kasi hindi nga sila kilala, mga bagong abogado. Kasi pero maalala hours din yun, Attorney Sal. Sige, i-check namin. 3. Alam mo, 3 ang kitang-kita ang mahusay na pagsat nila kahit na nga ginagamit nila yung exposure. Dahil sabi ko, kahit na nasagot na, tinatanong pa na. Pero the way they address the president, magalang, and the way they predicated their questions, marunong. Abogado eh. Kaya sabi ko, abogado siguro ito. Eventually, tinanong hipon sila, abogado ka ba? Yes, sir. Kaya pala. Tapos yung dalawa naman, they volunteered to say na mga abogado sila. Kaya pala ka ako magagaling. Ayan. Kaya pupurihin naman natin yung Yung iba naman, yung mga dati na, pupurihin din natin na naging magalang sila sa presidente. At yun ay sinuklian naman ng presidente na naging magalang din. Kaya umiinit lang ang ulo. Pag talagang stupid nagagalit siya eh. At saka, dahil nandun nga yung sino ito? Si Rililing. Tsaka yung isa. Yung isa pa nga pala. Dami nagtatanong. Kasi in-interview din ako. Sabi niya, totoo ba hindi ka kilala si Senadora de Lima? Kasi hindi ba nagalit si Senadora de Lima? Parang tinatanggi siya? Hindi that is President Duterte's way of showing his dislike. Hindi ba, kinento ko si Johanna, sa programa natin, di ba, pag tinatanong mo ko sa ayaw kong ayaw palan, sinasabi ko, sino ba siya? Hindi ko siya kilala.
Yun ang manner. Rather than banata niya at sabihin niya, ito, guilty ito, ganyan. Sinabi niya lang na, sino na nga ba yun? Sino na nga ba yun? Pareho ko rin. Pag tinanong mo, anong masasabi mo kay attorney so-and-so? I don't know him. Di ba? Ibig sabihin, undeserving of being mentioned. Yun lang yun. Pakuela lang yun. Hindi nila masyado mag-gets yung paraan ng pananalita ni Pangulong former President Rodrigo Duterte. Pero Atty. Sal, hindi rin makaporma yung makabayan block kasi maliban kay Kong process, nagtanong din yung ACT Teachers Party List Congressman na convicted ng child abuse, and yung isa pang party list representative na laging sunog sa pagdinig ng Senado sa komite ni Senator Bato de la Rosa nga. Dahil nga itong representative na ito ay tinuturo na kasama dun sa nag-recruit para dun sa mga kabataan para umakyat sa bundok. Remember this congressman na nagtanong about sa confidential funds, sinagot siya ni PRRD, kaya nga siya confidential. Bakit ko i-divulge sa'yo? Totoo yun.